Yes, again mga minamahal. Alright, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron akong nakitang post and timely and relevant siya ngayong oras at araw na to, ngayong week na to. Dahil alam nyo naman, diba, na hindi sumipot sa Independent Commission for Infrastructure itong si Pulong Duterte, which is naghamon siya, diba, na sabi niya open naman daw yung kanyang records. Ano ba yung post? Basahin natin. Ang sabi niya dito, mga minamahal, my record is open, my conscience is clean, at hindi daw siya papagamit sa political drama ng kung sino-sino. So, sa madaling sabi, itong si Paulo Duterte, lagi niyang ini-insist na open naman daw yung mga records niya. Ngayon, ang tanong kanino? 'Di ba? Paano? Saan? Kailan? 'Di ba? Yan nga yung katanungan natin. Ngayon, na-remind sa akin, well, ano pa nga ba nga asahan natin sa pamilyang yan? Eh, unang-una, ito, tingnan nyo to ha, itong post na to. 'Di ba natatandaan ninyo, nung eleksyon, ano yung sabi ni Digong? Mag-jet ski daw sa West Philippines. Pinangako niya yan. Pero ano yung nangyari nung nanalo siya? Campaign joke lang yun. Natatandaan din ninyo yung pangako na within 3 to 6 months, mawawala daw yung mga nagbabato sa bansang Pilipinas. As in, magiging clean daw. Pero ano yung nangyari? Sabi niya, honestly, nahihirapan daw siya. Yan yung sabi ni former President Duterte. 'Di ba? So, ano pa ba yung aasahan natin sa kanila? Pangalawa, si Sara Duterte. Naalala ninyo, siguro last year or basta last year yon, na sinabi niya na parang ipapa-assassinate niya daw si First Lady, House Speaker Martin Romualdez, at si PBBM. 'Di ba? Kumontak na daw siya ng assassin na pwedeng mag-assassinate sa kanilang tatlo. Ngayon naman, nung siya ay pinapaimbestigahan na, 'di ba? Kasi naiipit na nga siya sa NBI ngayon, dito sumipit 'di ba? Tapos ano yung sinabi niya? Wala daw siyang sinabing ganun. Nagmalinis pa. 'Di ba? Sabi niya, ipapapatay kita, Martin, First Lady. 'Di ba sinabi niya 'yan? No, meron tayong mga video niyan at alam niyo na din 'yan sa mga nakatutok sa politika. Pero bigla niyang inatras, wala daw siyang sinabing ganun. So ano pa nga ba nga asahan natin sa kanila? Ganon din kay Baste. Naalala niyo si Baste? Naghamon ng suntukan kay General Torre. Pero ang ending, hindi daw siya naghamon. Wala daw siyang sinabing ganon. So, nasaan yung hiya? 'Di ba mga minamahal? Kumbaga parang napaka-hipokrito ng kanilang pamilya. Yung naghamon sila, tapos pag, pinatulan, 'di ba sasabihin nila joke? 'Di ba? Sasabihin nila na hindi yung totoo. So, malakas lang silang magsalita. Doon lang talaga sila magaling. Pero sa rest back, wala. 'Di ba? Nape-pressure pa sila. Tapos minsan sinasabi nila, ay, nagjo-joke lang ako. Ngayon, kung susuriin natin, hindi to isang isolated na na pangyayari. This is a standard operating procedure na palagi nilang inuulit-ulit. 'Di ba? From Duterte, from Sara, from Baste to Pulong, 'di ba? Para-parehas lang sila na merong magagandang linya, pero pag sila ay pinatulan, pag sila ay inimbestigahan, 'di ba? Pag tinotoo yung kanilang mga sinasabi, bigla-bigla nilang sinasabi na hindi, nagjo-joke lang ako, 'di ba? O pares yung kay Pulong, sinabi niya na harap daw siya, 'di ba? Open daw yung kanyang record. Pero ang problema, ayaw niya naman humarap sa ICI. So, yung taong nagsasabi na open ang record niya, tapos ayaw magpakita sa investigation kung saan, 'di ba, dapat ipapakita at patunayan niya na open nga siya, hindi naman sumisipot, hindi naman nagpakita, hindi naman naging transparent. So, kung wala kang tinatago, 'di ba dapat magpapakita ka? Yan yung sinasabi nila na easier to say, pero harder to prove. Words are cheap, evidence is not. 'Di ba mga minamahal? Ito pa, dagdag context natin. Si Sandro Marcos humarap, 'di ba, dyan sa ICI. Kahit wala siyang formal na siya talaga yung iimbestigahan, pero nirepresent niya yung sarili niya. 'Di ba kung nagawa nga yan ni majority leader, 'di ba, si Sandro Marcos, kung nagawa niya nga yan, ba't di kayang gawin ni Pulong? 'Di ba? Yung ganun ba yung pamilya nila? Napaka-iconic kung magbigay ng salita, pero kung titingnan ninyo, walang gawa. 'Di ba? Sabi pa nga ng iba, action speaks louder than words. Kaso hindi natin makita yun sa kanila.
'Di ba? Si Digong na sinabi pupunta sa West Philippine Sea, sakayang jet ski, hindi naman natupad. So parang nangyari ay tuwang-tuwa pa yung China kasi pinagtatanggol pa nga nila, 'di ba? So tapos sasabihin nila joke. So 'di ba napaka-ironic, mga minamahal ng kanilang ginagawa. Believe it or not, 'di ba? Yung kanilang mga pinagsasabi, pinagtatawanan na lang sila ngayon kasi parang strong talk, weak to follow through. So pag sinisingil biglang ay hindi naman ganoon, nagjo-joke lang ako. 'Di ba? Oh, another incident din para kay Sara Duterte. Lumalabas yung kanya mga trending na mga pagsasalita sa mga interview niya. Tapos nung siya ay sinisikil for accountability, sinasabi niya na wala naman daw siyang binitawang ganon. So ang point dito, malakas lang silang magsalita, pero pagharap sa accountability, hindi sila sumisipot, takot. 'Di ba nababahagang kanilang mga buntot. Pag siningil sila, sasabihin, joke, hindi ko sinabi, misinterpreted, misquoted. Yan naman yung palagi nilang sinasabi, 'di ba? Hindi nila naintindihan yung sinabi ko eh. Wala naman kasi akong sinabing ganun eh. 'Di ba? Ang nagiging epekto nito mga minamahal, nawawala ng tiwala yung publiko sa kanila, 'di ba? Wala na nga tiwala yung publiko, nawalan pa ng tiwala pa sa kanila lalo. So, political as performance, hindi dapat hindi bilang serbisyo, 'di ba? Politika as performance, hindi bilang serbisyo. Shows leadership styles based on the theoretics, not substance. 'Di ba? Yan yung mga nagiging epekto nito. Yung public trust nila, 'di ba? So, bumababa. So, at the end of the day, hindi tayo nag-invento dito mga minamahal. We are simply observing the pattern across the years. Across the statements and across the situation. So, ito pa din yung tanong ko tanong ko pa din at tanong ng mamamayang Pilipino. Leadership pa ba ang tawag sa pamilya ng mga Duterte? Or showmanship? 'Di ba? Strength pa ba to nila? Or baka naman gusto lang nilang magpabango sa publiko? 'Di ba? So, nakakatawa mang isipin, pero parang sila yung pamilya na may mga naijud Celtic sa brains. 'Di ba? Well, ano pa pangasahan natin? Sa circle nga nila, sila nga lang din nag-aaway, 'di ba? O, si Roque, kaaway si Kaufman, si Sara, kaaway si Bongo, tapos sasabihin ninyo, solid contender for the 2028. Abay, hindi ba kayo nahiya nun? Solid contender, tas walang kalaban. Ano yun? Solid contender pero bayad ang survey. O ano yun? Di ba mga minamahal? Nakakatawa, pero wala tayong magagawa. Yan yung pamilya nila. Pamilyang puro jokers. Di ba? Dapat sana gumawa na lang kayo ng circus ninyo. Di ba? Na kung saan nagpapatawa na lang kayo, hindi kayo sumali sa politika. Kasi ang politika, seryosong pinag-uusapan yan. Hindi ginagawang biro. Di ba? Alright, mga minamahal kayo, ano yung masasabi ninyo? Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.